Sa Wednesday mga ka-faith, welcome to our midweek devotion. Tanong ko sa iyo, when life hits you hard, will you still stand? Kapag may problema, betrayal, sickness, or trials, tatayo ka pa rin ba o susuko? Listen kapatid, God gives you strength to stand firm kahit sa gitna ng bagyo. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. So today, pag-usapan natin how we can stand kahit mahirap, kahit masakit. Una, stay strong in faith. When life hits hard, huwag kang bibitaw sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. Tulad ng isang puno ng nyog sa gitna ng bagyo, yumuyo ko, pero hindi bumabagsak kasi malalim ang ugat. Kaya kahit anong ihip ng hangin ng problema, kung malalim ang ugat mo sa salita ng Diyos, tatayo ka pa rin. Next, trust God's timing. Minsan gusto natin instant answer, pero si Lord, laging may perfect timing. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Tulad ng seed na itinanim, hindi mo agad nakikita ang bunga, pero unti-unting lumalago ito. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang sagot, huwag kang mainip. Si Lord ay kumikilos sa gitna ng eksena. Then anchor yourself in prayer. Prayer ang lifeline mo. Diyan ka kumukuha ng lakas. Sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Parang cellphone. Kapag di ka nag-charge, mauubos ang battery. Ganun din ang kaluluwa mo kapag di ka nagdadasal. Kaya kapag nanghihina ka na, lumuhod ka. Kasi doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Then next, never give up. Ang pagsuko ay hindi option sa anak ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary while doing good. So tulad ni Noah, ilang taon siyang gumawa ng arko. Kaya kahit tinatawanan siya, pero hindi siya sumuko. At siya'y naligtas. Kaya kung tinatawanan ka o pinanghihinaan ka, tandaan mo, ang pananampalataya mo ang magdadala ng tagumpay. And lastly, depend on God's power. Hindi mo kailangan tumayo sa sarili mong lakas. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Tulad ng ilaw na nakakabit sa kuryente, kapag nagka-plug, umiilaw. Pero kapag naputol, nawawala ang liwanag. Kaya manatili naka-plug kay Jesus dahil siya ang iyong lakas at liwanag sa dilim. Kapatid, kung gusto mong magtagumpay sa gitna ng laban, tandaan mo ang acronym na STAND. Stay true and never doubt. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para tumayo kahit sa gitna ng luha, takot o kabiguan. Kaya huwag kang tatakbo palayo. Tumayo ka sa pananalig dahil si Kristo ay kasama mo. Memory verse natin ngayon, Ephesians chapter 6 verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, like, follow, and share para marami pang makaramdam ng lakas ng Diyos. This is Pastor Francis reminding you, stand firm, stay true, and never doubt. God bless. Shalom.